My name is John Paul P. Duran, and this is the history of San Alfonso Maria de Ligori Parish. 1972 nang naitayo ng mga Redemptorista ang Our Mother of Perpetual Parish sa Bahada. Ito ay mas kilala na Redemptorist Church. Ipinakilala nila sa atin ang debosyon sa ina ng laging saklolo o Our Mother of Perpetual Health. Ang misyonaryong pari ay nagmisyon sa Kalyawa at Mandug na nooy pinanirahan ng lumad at tribong Kalagan o Muslim. Sa panahon ding ito, unting-unting lumipat ang mga homeowners ng Davao Development Foundation o TDF Village, isang low-cost housing ng Mandug. Naging bahagi sila ng misyon ng Redemptorista. Lumipas ang 10 taon, dekada 80, nangatiin sa tatlo ang mga JKKs ng parokya. Kasama ang mga Redemptorist Seminarian at Marinol Missionary, naging sentro ng DDF Chapel ng mga aktibidad gaya ng misa at promosyon ng mga retirees ng mga JKK sa loob ng 20 taon. Taong 1987, naitayo ang bagong parokya sa Buhangin, ay bahagi na nito ang JKK ng Panorama at Tigato. Kaya di na napabilang ang UBB at DDF sa Bahada. Ngunit nagpatuloy ang kagandahan ng relasyon ng mga parokyano ng Buhangin sa Bahada. Pista noon ng DDF taong 2000 na ipinaalam ni Arsobispo Fernando R. Capalla, DD, ang plano ng pagkaroon ng bagong parokya ang DDF at UBB. Matapos ang survey at konsultasyon kasama ang mga Redemptorista, Semana Santa ng 2001, nang ituro rito si Reverend Father Leonardo Bong Dublan, DCD, bilang administrador ng bagong parokya. At dahil wala pang pangalan ang bagong simbahan dito sa Mandug, sa isang meeting ng mga lideres at isang Redemptoristang pari at mga seminarista, isang bata ang bumunot sa mga pangalan ng mga santo upang opisyal na ipangalan sa simbahan dito. San Alfonso Maria de Ligori ang ipinangalan dito. Si San Alfonso Maria de Ligori ay patron ng mga Redemptorista. Siya ay isang mamabatas na sa murang edad ay iniwan ang propesyon upang maging isang pari. Formal na nagsimula si Father Bong sa kanyang tungkulin, lalo na sa pag-organisa ng ad hoc committee. Isa sa mga subcommittee nito ay ang Site Acquisition Committee dahil nga wala pang lupa para sa simbahan. Nanirahan si Father Bong sa isang bahay sa DDF Village malapit sa Sagrada Familia GKK o DDF Chapel habang inihintay ang pagpapagawa ng kumbento. Dahil nga wala pang imahe ni San Alfonso, ang mga Redemptoristang pari ang nagbigay ng mga larawan sa mga kapilyang sakop nito. Bago pa man ang pista noong August 2, 2001, isang imahe mula sa library ng Bahada ang nailipat sa DDF Chapel. Matapos ang termino ni Father Bong, pumasok si Father Benji Nacario. Pagkatapos, tumulong na rin ang mga paring diocesan. Pormal na dineklara bilang parokya ang San Alfonso Parish, Mandug noong June 1, 2003. Sa loob ng kanyang termino ay kanilang natanggap ang donasyong lote mula sa pamilya Lorenzo ng Lapanday Agricultural Development Corporation. Tinulungan ni Father Max Sarno itayo ang meeting o seminar hall at nabigyan ng promosyon ang mga katekista at lay ministers. Hunyo ng taong 2006, tinutukan ni Father Bebs ang pagpatayo ng bagong simbahan sa loteng ibinigay. Isang EDOC committee ang binuo upang magpatupad ng fundraising activities at sa pagdisenyo ng parokya. Nailunsad din sa kanyang panahon ang Lay Leaders Formation Program, lalo na sa lahat ng GKK leaders. Matapos ang 3 taon, nakatayo na ang multipurpose hall sa bago nitong site at nakatayo na rin ang pundasyon ng parokya.
14 na taon na ang nakaraan nang lumipat sa bagong Parish Seminar Hall bilang temporary site ang mga parokyano ng San Alfonso Parish. Kasabay nito ang unang Novena Mass para sa ikapitong pista ng parokya noong August 2, 2009 na may tema ang katawhang maamguhon, malipayon ug malambuon. Matapos ang unang termino ni Father Bebs noong May 2012, nakiusap ang mga parokyano na mag-extend ito ng 6 pa. Pinayagan naman ito ni Archbishop Nanding Kapalya. Reverend Father Dimasol Jojo Ortiz D.D. na galing sa parokya ng Malabog. Sa ngayon, nakatayo na ang bagong parokya. Nakalipat na rin ang mga parokyano mula sa Parish Seminar Hall. Sa loob ng 21 taon, patuloy pa rin ang fundraising upang makumpleto ito.